What's up, Nurse Squad? Itong video na ito ay pilot episode ng aming bagong segment, Nurse House Raid! Kami na mismo ang pupunta sa mga bahay niyo mga Nurse Squads. At syempre, malalaman natin ang inyong stories at mga sacrifices. At meron kaming sorpresa para sa inyo. Dadalhan namin kayo ng Uncle Pinoy Lechon Belly. Perfect combination. Crispiness check. Crispy. Let's start speaking. Ang sarap. Grabe, oh. Thank you so much, Uncle Pinoy, for this pork belly. So if you want to hear more nursing stories at mahilig kayo sa lechon, tara, samahan nyo kami. Tara! Ayun, dito na tayo, bro. Dito tayo sa pintuan ng ating nurse. Kakatok ba tayo or magdo-doorbell? Doorbell na lang. Doorbell na lang, bro. Sige, doorbell ka. Saan nandito yung guest natin? Oo nga eh. Hi, Gio! Musta? Good. Thank you. Thank you for coming. Tara, pasok. Thanks for Wow. coming. Ang ganda naman ng bahay. Wow, Christmas na Christmas! Of Oh, course. grabe collection Pinoy mo, Gio, tayo, diba? Sa'yo Thank you. to? Amazing. Yes. Gio, lagay ka na. Okay, thank you. Okay. How long ka na nag-collect ng mga dolls? I started siguro mga October 2023. So about 2 years. 2 years. With the dolls and then the toys. Ilan to lahat? The dolls, maybe around 400 plus. Ganun. Grabe, ang dami. Yes. Hindi lang halata kasi siksikan. Oh, meron din doon. So, ito Barbie. Yes, Barbie ito, sa taas. plan ko, Disney. Tapos ito Disney. Yan. Tapos ito. Ito, Disney din to. Ito, Integrity Toys. Parang US brand. Bratz, Brat. Monster High, Rainbow High sa baba. Gusto ko malaman kung paano nag-umpisa si Gio dito sa collection niya. So, I'll show you the rest of the Sige. of the flat. So, we have 2 bedrooms, tapos isa ensuite. And then we have only 1 bathroom and toilet. Yeah. Ilan kayo dito sa bahay? Tatlo. So, one is sharing Lahat one kayo room. nurses din. Yes. Of course. Ayan. Pinoy din lahat. Dati, kasi ikaw nag-ano yan? Yes. Mahilig talaga ako sa Christmas. Pati na Christmas May tree. Belen. Yes. Siyempre, Pinoy, dapat may touch of Filipino. Ang ganda. May Belen. Tapos, if you look closely on the tree, meron din mga Filipino touches dyan. Like ito, si Santa Claus na may dalang lechon. Ito, bibingka naman yung hawak niya. Punong-puno, pati regalo, bro. May Yes. dalang buko. So parang nag-start ako when we migrated here, 2019. So we started buying little by little and then adding each year hanggang sa, ito na siya. Okay. Tapos ito yung mga gifts mo for Christmas. Yes, ayun. Tsaka yung iba kong mga toys, nilagay ko din dyan. Parang nostalgic Christmas. Tingnan natin dito, bro. Meron pa dito. Ito, another collection naman to. Yes, ito naman, may collection ng Pop Mart and other toys. So, nahilig ako sa Pop Mart. Ever since naman, nung bata ako, mahilig na ako sa toys. Is this Labubu? So, ito yung some of my collection sa Pop Mart. Galing, ganda, oh. Mm. Anong pinakamahal dyan? Ano ang pinakamahal dito? Halos lahat mahal ata. Parang eto ata. Kasi, kung bibilhin mo siya retail, mga nasa 200 siya. Pero kasi pinirmahan siya nung artist talaga na nag-create ng Labubu, si Kasing Lang. So, Oo nga, nag-up, no? nag-up yung price niya. So, naging ano siya, like, siguro more than Nabasa ba yan? more than double. Uy, sorry. Uy! Pwede din. Ano to? Sino to? Si Herono yan. Herono. Yan yung pinaka-favorite kong character sa Yan yung pinaka-favorite kong character sa Pop Mart. Yes. Kaya siya yung pinakamarami. Anong year ka nag-umpisa mag-collect? Pop Mart? Well, honestly, last year lang. Ito? Sa Pop Mart. Dami Sa Pop na. Mart. Yeah. I went crazy because I love toys. Ayan. Ano pala, may dala kami sa yung lechon from Uncle Pinoy Lechon. So, okay. alam ko gutom na tayo. Yes. Pwedeng kainin natin. Sure. Pero syempre, Ano tong mga letters na to? ayun. So, yan yung mga initials ng mga friends. Like, my initial and then 2 of my friends who are living here. Ito naman yung cabinet niya. Yes. Ito mga gamit. Oo, kasi nung... Pwede buksan? May chismis sa loob. Mga protein shake. Oo, kasi nag-gym kami. Tapos, Tatlo. May kinain kayo. Oo, pastries usually nilalagay namin dyan. Kaso Bro, may naubos na, pa-candlelight pa sila, sorry. bro. Pwedeng sindihan ba to? Of course, mamaya pagkain Ito natin. naman, may Christmas tree na. Oo, eto, galing din tong Pinas. So, binili ko to siya sa kulturang Pilipino. So, made of capiz Ang ganda, no? shells. Oo, ang ganda, no? Ito, ay mga books. May mga books dito. Oo, kasi paminsan-minsan nagbabasa din naman ako. Kami. So, ayun. May books. Tapos may, nakita ko yung mga task kayo, no? Rubbish task. May rubbish task kami. Kasi nga Oo. busy kami lahat. Hmm. So, para hindi makalimutan yung responsibility sa bahay, kasi may mga different
hilig kami, di ba? Oo. So, naglagay kami dito just to remind everyone na meron din kami responsibility here sa house. Kulunitin yung ano. To keep the peace. Charot. Ayun. Si Gio ngayon. Rubbish task ka. Pwede. Actually, ako nang Ito, washing a dryer. dryer. Ito yung mga ano. Oo. Ayoko kasi makalat. So, parang hinanapan ko ng paraan na ilagay dyan sa basket. And Gio, for how long ka na pala dito sa bahay? Sa bahay, I think 3 years. 3 years. And 3 ano years. siya? Rent or Rent siya. mortgage? For now, rent siya. Mga ano, kasi ang daming nagtatanong mga, especially sa mga nurses na nasa countryside, gusto lumipat sa London ba? Oo. Mga magkano kaya yung ano, yung rent ng mga bahay? If Give us you don't mind, So, rent lang, 2,300 pa. for 2 bedroom. For 2 bedroom, may isang ensuite, may isang toilet and bath. And then, this without space. bills pa yun. Without bills, without council tax. Okay lang kasi kung tatlo kayo naghahati, so more or less mga 800 siguro. Mga ganun. Mga yeah, ganun. yeah, yeah. Usually pag London, ganun naman talaga yung Yes. hatian, di ba? Actually, okay na yun for London rate. Oo. Tsaka, new build kasi siya. Ang ganda ng space. Oo. Very, for us, parang safe kasi gated community. Tapos, new build nga siya. Malapit lang, mga 10 minutes walk or maybe less. Sorry. Tumira kami sa Paddington. Tapos, hindi siya new build. So, problema naman yung modes. Alam mo naman dito sa UK, maulan, malamig. Pero dito, never kami nagka-problema ng ganun in the 3 years that we lived here. Ang ganda, pati yung flat. So, actually, Gio, may dala kaming gift para sa iyo. So, it's ano siya, bigay ng Uncle Pinoy. So, may ka ba sa pork belly? Of course. Cebuano tayo, so mahilig tayo Let's dyan. go, luto tayo ng pork belly. Tara. So, Gio, may gift kami sa iyo galing Thank sa Uncle you. Pinoy. Kasi, alam mo naman, malayo to sa Pilipinas. Correct. Especially ngayong Pasko, we want to eat again mga comfort food natin sa Pilipinas. So, one of them is pork belly. Yes, correct. Yeah. Yes. Thank you so much, Uncle Pinoy. Thank you, Uncle Pinoy. Thank you, guys, for bringing this over. Yeah, Ang laki naman ng box. Ilang kilo ba to? Buksan na natin. Secret! Juicy. Wow, ang Uncle laki. Pinoy. Baliktad. Wow. Ang laki. Ang bigat. Sige, buksan natin. Ay, ang cute naman. Uncle Pinoy. Thank you so much, Uncle Pinoy. Thank you. Gio, what kind of nurse ka pala? Ako, nagtatrabaho ako sa operating theaters. Di ba sa Pilipinas, ano siya? OR yung tawag. Operating Dito, theater. room. Di ba, Dito, operating may theater. story ka about ng theater bro, no? Lion King ako. Ilang taong ka ng theater? Pagdating mo dito, diretso ka ng theater. Hindi, dumaan ako sa ward. Infectious ward, actually. Okay. Mga 2 years ata ako doon. Tapos, saka ako lumipat sa operating theater. Nung nag-aaral ako, when I was still studying, I really enjoyed my exposure sa operating room as a student. And then, but when you come here to the UK, right, during my time, you're not allowed to go to specialist areas just yet. You have to start in the ward. So, yun, napunta ako sa infectious ward. Pero, for me, it was good kasi I learned a lot and I understood better the UK healthcare system. So when I moved to another department, dala ko yung experience ko tsaka yung sa operating room. Parang may edge. Kung sa Pinas ka, ano ka na? Sa ward ka? Sa Pinas? So my experience in the ward is longer sa Pilipinas. But I had a little bit of experience sa theater, sa operating room. At taga Cebu ka, di ba? Yes. Pareho kayo ni Cebu. I'm from Actually. kami na place. Yes. So ano pala yung Uncle Pinoy? Pwede siya sa oven, pwede din siya sa Air fryer. So, this time, okay. While waiting, pwede ka gumawa ng sauce. Di ba? Actually, mga yeah, Bisaya yes, tayo, mga yes, Bisaya. yes, Hilig kami Anong bro. sauce, Yung kasi di ba kayo gusto niyo yung partner? Mang Tomas. Tomas, oo. Kami Toyo, suka, may kung may sili. chili, oo. Try Ganun natin kami. siya. Oo. Try natin sa Hindi ako mahilig ng Mang Tomas actually. Ako din, pero... Sa Manila lang ako nagmang Tomas nung nag-aral sa Manila. okay. Pero mostly, yun, mga suka din. Di ba? Mas masarap yun. Feeling ko mas masarap yun. So while you're making the sausawan, Sure. kwentuhan mo tayo. Wala ka bang planong magpunta ng Amerika? For now, parang wala pa. I'm not closing my doors, pero at the moment, happy ako dito sa UK. Pero first of all, nursing ba talaga is your choice? Kasi feel ko, maganda siya. Di ba bro? Oo, Parang magaling yung artist siya, bro. design and all. So, nursing ba was your first choice? Surprisingly, yes. Parang wala akong first choice eh. Parang, siya, like, I'm interested in a lot of things. And then growing up exposed to my mom as a nurse, I kind of appreciated it early on sa buhay ko. So, I
wanted to be a nurse. I wanted to also take up architecture. And then, actually, hindi ko pa alam na there's such thing as interior design noon. But yun pala din yung gusto ko. So, but I think practicality, nursing was the better choice for me. Kasi gusto ko din mag-travel eventually at that time. Iniisip ko, sige, magna-nursing ako kasi easier to travel afterwards. Ayun. Pero pwede ka naman mag-study ulit, di ba? Interior Of design. course, yes, actually. Parang naiiyak ako dito sa ano. Okay lang yan. Iyak mo yan. Iyak mo lang yan. Naintindihan ka namin. Oo. Gusto ko magkwento, ilabas mo. Ano ba yan? Pahingi nung asin dyan. Someone dyan. Asin. Ala, ang ganda. Grabe, may sari-sari store ka pa rin, Gio. Pharmacy din yan dyan. Oh, meron ka rin first aid kit. Hindi mo wala ang first aid ng Pag nurse talaga, no? Lagi may Of first aid course. kit. Saka meron Dito ba? Meal plan, bro. Weekly meal plan. Pero walang laman. So ngayong week, wala siyang plan. Wala, exactly. Next Kasi ang daming party. Charot. So, di ba sabi mo parang 5 years ka? Citizen ka na ba dito? Hindi pa ILR, pero nag-apply na ako for citizenship. Nag-aantay na lang ng decision. Save tayo. Yeah, di ba? Parang kalimutan na lang muna natin and then eventually it will come, di ba? Pero dito ka na talaga. Settled ka na sa UK. Di mo na nakita yung sarili mo sa ibang country. Actually, for now, okay naman ako dito, pero I'm not closing my doors. Baka, for me, mahilig kasi ako sa beach, sa warmer places, baka Australia, gano'n. But, wala pa akong concrete plans. So far, okay naman ako dito. May plano ka bang dalhin yung parents mo dito or yung family mo dito sa UK? Probably, like when they retire, gano'n. Hindi, Ngayon? Visit. Oo, visit. Pinagpaplanuhan namin kasi mga siguro 2027. Kasi next year parang gusto na mag-Korea. So bukod sa pag-nurse, ito yung nagiging mo, parang stress reliever mo, yung yes. pag-design, pag-collect. Yeah. Yan. Curious kasi ako dito sa collection mo, Gio. Tingin mo ba mga how much na spend mo sa collection mo? Or binibilang mo, hindi? Actually, minsan, pikit mata na lang kasi parang medyo expensive siya. Like, but you have, like, when you try to build this kind of collection, you have to save up. Or you have to work for it first. And you have to, minsan, let's be honest, minsan parang kailangan mo na siyang bilhin pero wala ka pang extra. But you have to find ways to recuperate that para makuha yung money. Kasi, yun nga, medyo expensive siya. But then, if it makes you happy, that's fine. Yeah. Just control. Dapat may control. Satisfied kapag bili mo yung gusto mo. Kasi nakapagod ang work natin dito. Kaya nga, ano magano? Pang-pawala. Ikaw may mga collection ka ba, bro? Mga gadget siguro. Ikaw? O wala. Camera. Mas mahal yun. Hindi naman collection para. Kasi Kailangan din kasi yun. Okay. Pero yung mga gantong toy na wala. Ay, ako pala, pag-travel ako, nagkukulik ako ng yung mga pin or mga sticker sa luggage or yung mga cap. Yeah. Nga pala, parang naamoy ko na yung pork belly. Actually, Gusto na ba kayo? very Let's much. go. Tara. May rice ba? Siyempre, Pinoy tayo, laging may kanin. Yes. Diba? Okay, Luto luto na. na ba? Bango. Bango. Diba? Wow. Tsaka, ang ganda kasi ready na siya agad. Yes, perfect combination. Crispiness check. Crispy. Let's start speaking. Ang sarap! Patikim. Grabe. Ayun po, grabe. Oh, ang sarap po. Sorry. Tara, dahil natin ito sa table. Wow! Crispy. Here you go. Oh my God, excited na ako. Tayo, habang kumakain tayo, Mm-mm. magtatanong kami sa iyo na Sige, go. ligayin ka namin ng mga questions. So, unang question, Gio. So, kasi sa Philippines kasi, pag isa kang lalaki tapos naglalaro ka ng dal, merong stereotype pa tawag doon? Yes. Diba na, parang the dolls are not for boys. So, as a batang boy, dapat inilaro mo yung mga guns, mga toy cars, mga ganon. Diba? What can you say? For me kasi, toys are genderless. I mean, it can teach you about gender roles, but it's genderless. Tsaka it's a form of self-expression. So, di ba, in reality, guns can be for women as well. Pag pulis kang babae, you need a gun, right? Cars can be driven by female racers, right? And then being nurturing, being loving, or being into fashion, or maybe art, can also be for boys. So, why not dolls, right? Pero yung bata ka, Gio, pangarap mo rin talaga magkaroon ng dolls? Or ngayon mo lang siya na
Actually, hindi. Ngayon lang. Oo, Ngayon ngayon lang. Oo. Kasi dati talaga, yung mga hilig ko, yung mga typical boy toys. So, Mm. mga Matchbox. Wala pang Hot Wheels nun eh. Di ba? Nung time natin, Matchbox. And then, meron akong mga Gundam. Oo, ganda. Tapos yung mga superhero na mga Batman, Superman, mga ganun. May mga action figures akong ganun. Yun yung mga laruan ko nung bata ako. But this one, I never explored. Kasi nga, di ba sa Pilipinas, bawal. Pang babae. But then, nung nandito na ako, okay lang pala. I see young boys being taken by their parents. And then, they let the child choose what kind of toy. It can be in the doll aisle or the Lego aisle. It's fine. Pero gusto ko malaman, paano nag-umpisa? I-bring back mo kami dun sa yung first doll mo. Yung, first doll na naisip mo na... Ay, nandito na siya. Oo, nandito na siya na... Okay. Ay, dito ba yung first doll mo? Or sa ano pa? Dito. O na, magko-collect na ako. So actually, mas nauna yung kapatid kong mag-collect. Kasi he's into arts and he's an architect, by the way. So he's also into fashion. Mahilig siya sa photography. And there is such thing as doll photography. So mahilig siya doon. Ang galing niya doon actually. And then, nagpabili siya dito kasi merong specific doll na mas mura dito. So nung nakita ko, sabi ko, ay, interesting to ah. Kasi yung concept ng doll, actually rainbow high siya. Colors of the rainbow. Tapos nung nakita ko, first time ko nakakita ng purple lahat na doll. Di ba? Kailan ko nakakita ng lahat purple. Di ba? Di ba? Tapos, ano siya, parang, because of her hair, para siyang, representation of people na ganito yung buhok. Ano name niya, bro? Monique Verbena ata. Parang the color purple. Verbena, may verbena na purple kasi yung color. So, akala mo, yan lang talaga yung bibilin mo na doll? Akala ko ito lang. And then parang nakita ko next, oh may green naman. Lahat naman siya green. Parang, okay, let's go. And then eventually, naging, siya, it went down a rabbit hole na nag-research na ako about, anong history? Bakit nag-start yung ganito? Ayan. Tapos ano yung cultural significance ng dolls? Kasi may ganun eh. Tapos ano yung significance ng dolls ngayon? Kasi pwede na pala siyang gamitin as an expression of your political views. Pero it's part of who we are. So now the dolls are trying to express na it's okay to be gay, it's okay to be straight, it's okay to be bi, and there are dolls representing those. Also, merong mga dolls na may mga, hearing aid, may doll na diabetic. We never had that before, right? It's very interesting. Yeah, di ba? Nakakatuwa. Kasi ako, akala ko ang doll lang, yung mga princess na Barbie. Meron akong isa na siya, actually. Prosthetic leg. Di ba? Interesting. Ayun yung, and she's also a person of color. Kasi siya, Asian. Very Inclusive. Yun, inclusive. That's the word. Tanong ko, Gio, as a nurse here, alam kasi mabigat ang trabaho ng nurse dito sa UK. Trabaho natin. How does collection help you? Like, ano ba? Naging ba siya? Parang stress reliever mo siya? Yes. So, last year, around this time of year, parang dun ko in-accept na I was struggling with anxiety and depression. And then, I had to seek professional help because I was focusing more on trying to impress people about work na kailangan i-achieve ko to, ganito by this age and all that. And then, syempre, with a professional, they explain na you have to find something that makes you happy. Andito na yung mga dolls, but parang naging side lang sila. So right now, parang they have become something na I go to pagka I'm stressed. So, pinaayos ko sila or minsan nag-research ako about how to, kasi meron sa YouTube, yung out from scratch, gagawa sila ng concept na doll. It's just like, wow, very creative, very talented. So gusto ko din yung mga ganun. So ano talaga siya, creative side talaga siya. Very creative si Gio. Pero at least, tayo naman, kung ano talaga makakabuti sa mental health mo, gawin natin. Diba? For Gio, yung dolls for mental health. It's not just dolls actually. It can be anything. Yeah, it can be anything. Depende yung kung anong gusto mo. Any collection. Kasi may collection ka, kapag gising mo pag umaga, kahit pagod ka, pag nakita mo yung collection mo, parang natutuwa ka. Not just collection, travel. Parang pursue what makes you happy. Yeah. So travel, parang looking forward ka sa travel mo, di ba? Kahit pagod ka, isipin mo, okay lang, may travel naman ako the next 2 weeks. I agree. You need a diversion para hindi lagi yung iniisip mo yung kapaguran, kailangan mong, you have to do the grind and all that. So, you Lalo also sa work have to... natin, Exactly.
exhausting kaya, di ba? You Yeah. have to put yourself out there, Yeah. di ba? As nurses. At dahil dyan, mag-rise pa. Go! Dahil dyan, Gio, as a collector, nurse collector, Nurse ah, pa. Pwede what ko. can you advise din sa mga iba natin na kapwa nurses na nagko-collect ng something? Or yung gusto pa mag-collect, O gusto mag-start mag-collect, oh, yeah. start mag-collect. For me, collecting entails money. So, just make sure na hindi mo naman uubusin yung savings mo or pera mo for the collection. And then, start small. Doesn't have to be big straight away. But for me kasi, yung iba, the difference between collecting and hoarding is, hoarding, bili-bili ka lang. Kahit wala kang connection, walang meaning sa yung thing. Dapat may connection. Dapat may connection. Tsaka, you love it. Kasi I could buy all the dolls that I can see. But I don't. I only buy the dolls that have a connection. Pag nakita ko sila. Ang dami mo naman connection. Oh, actually, Lahat sila- 400. May connection. May connection Oo. sa'yo. I can tell a story for each one of them. Hindi ka pala yung tipong may nakita ka lang na dahil Bili-bili lang ay, bilis na to. Hindi. Kasi pagdagdag ko sa collection ko. Hindi. Doesn't make sense for me kasi. Oo. It has to have a story. Like, for example, yun nga, sabi ko, one of it has prosthetic leg, so inclusive siya. Tapos meron din akong mga dolls na mga 90s. So parang reflection of the 90s, parang ganon. Merong ganong concept. And then the Disney dolls, also parang ano siya, nostalgic kasi sa akin yung Disney. Kasi I'm always a Disney kid ever since. So kaya meron akong complete line of the Pero yung princesses. complete na yan. Walang ano dyan. Walang mintis dyan, no? Merong isang princess kasi hindi pa sana nag-release. So I'm waiting for Pero her. yung lahat ng, ano, nakita ko halos lahat sila, oh. Snow Every White, single one. Bella, Beauty and the Beast. Yeah. Ariel. So, kung nakaka-inspire ang ano, Si yung collection Aurora. ng Gio. Mhm. Tingin ko, magko-collect na ako ng maraming camera lens. Kasi may connection sila sa akin, bro. Correct. Tapos naka ganun. No? Ganda nun. May connection. Tapos hindi ako kakain. Pero, nakain ako pag may Uncle Pinoy. Correct. Sasabihin ko rin sana yun. So, Gio, Mm. thank you so much talaga for welcoming the Nurse Nurse Of course. Anytime. You can come back anytime. Ang ganda ng Pero- bahay niyo. Thank you. Lagi may dala nito. Oh, no. Next Ang time. sarap. Bisita. So, this is our first episode for Oh, thank you. Nurse House Raid. At It's an pinakita mo honor. kami. Tapos Thank ang ganda you. ng nakita namin dito sa bahay mo. Hindi naman siguro ito yung pinakamagandang bahay, pero I try to make it, yeah. you know. Baka pagpunta ko sa home. bahay niyo, bro, ha, ano, makaganito na yung ano niyo. Sakto na ako. Pero, Malay mo, kunin ako ni EJ. Oh, diba? Oh, diba? pero Gio, where can our viewers find you? Or where can they see your collection? Sure. So I post my collection on my Instagram and TikTok accounts. So Dolly, which is DOLLIE .daddy DADDY, both on Instagram and TikTok. So anything about my collection, latest release, or wala lang, mga rants about dolls and toys. Yeah. Nice. Oo. Thanks, subscribe. I would like to thank Uncle Pinoy for this crispy and juicy pork belly. Thank you so much, Uncle Pinoy. Yan. At sa mga nurses natin dyan, abangan nyo kami ni Siege. Magkakaroon pa ng maraming house raid and hopefully, mabisita namin kayo at pa-share namin ang inyong story. Masarap, di ba, Uncle Pinoy? Sarap. Sarap. No? Habang kumakain, I can't stop. Tapos nag-uusap tayo ng ganito. Ang sarap. Kasi ganito naman talaga sa, di ba, mga as Filipino, yung Oo. culture natin, part din yung food din. Di ba? Yes, I agree. So, Okay. kayo mga nasa UK, na-miss yung Pinoy food, order na kayo ng Uncle Pinoy pork belly. www.unclepinoy.com. Yes. Thank you so much, Uncle Pinoy. Thank you Thank so you, much. Uncle Pinoy. And don't forget to follow the Nurse Nurse Show. Yes. See you guys. Click. Bye-bye. Bye. Time na kami.